Magandang araw po sa inyong lahat. No, another episode na naman po ng Papa Dudut Stories short version, yung Papa Dudut Short Stories. Ang ating pong babasahin ay totoong liham na ginawa ng isang anak para sa kanyang ina. No, so ikukwento niya yung mga naranasan at sakripisyo ng kanyang ina. Tayo po ay napapanood sa YouTube at napapakinggan din at napapanood sa Spotify. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong walang sawang pagtutok sa ating programa. At para sa ating liham ngayon, Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo at nais ko pong ibahagi ang kwento ng buhay at pag-ibig ng aking ina. Si Nanay Annalyn bilang isang espesyal na regalo para sa kanyang kaarawan. Maaring hindi po ninyo alam pero ang nanay ko po ay isa sa mga tapat at masugid ninyong tagapakinig. Halos araw-araw po ay sinusubaybayan niya ang inyong mga kwento, Papa Dudut. Kaya ngayon, kami naman po ang nais magbahagi ng kanyang kwento sa inyo at sa inyong mga tagapakinig. Tawagin niyo na lamang po ako bilang si Susie. Ika-4 sa 6 na anak ni Tatay Roman at Nanay Annalyn. Lumaki po kami sa isang simpleng tahanan dito sa Tayabas, Quezon. Ang tahanan na itinaguyod ng aming mga magulang sa kabila ng lahat ng hamon ng buhay. Hindi po ito karaniwang love story. Ito po ay kwento ng pagmamahal, sakripisyo at katatagan. Ang kwento ng aming Nanay Annalyn at kung paano niya kami itinaguyod bilang isang pamilya. Kami po ay ang tinatawag naming Team Roman. Isang simpleng pamilya na puno ng pagmamahalan, pag-uunawaan at pagtutulungan. Bata lamang kami ay dama na namin ang bigat ng buhay. Hindi kami madalas makapaglaro gaya ng ibang mga bata dahil kailangang tumulong sa bahay, mag-alaga ng mas nakababatang kapatid at magbanat ng buto sa murang edad. Ngunit kahit na ganoon ay masaya kami dahil buo kami, Papa Dudut. Si Nanay Annalyn ang tinatawag naming mother of all seasons. Isinakripisyo niya ang kanyang kabataan para bumuo ng pamilya sa edad na 18 kasama si Tatay Roman na noon ay 21 years old pa lamang. 6 kaming magkakapatid, sina Camille, Grace, Leslie, ako po si Susie, si Michael at ang aming bunso na si Maricon. Ang aming ina ay laging madiskarte sa buhay. Nagtitinda kami ng kakanin tulad ng maruya, espasol, sinukmani at lahat ng pwedeng ibenta ay ginagawa niya para lamang may dagdag pambaon at panggastos. Kahit maliit lang ang kita ni tatay bilang magsasaka ay nakapagkakasya po namin sa tulong po ng pagbabudget ni nanay. Nagsimula rin siyang magtinda sa sari-sari store, maglaban ng sombrero, magsintas at kung ano-ano pa. Lahat ng paraan ay sinubukan niya para matustusan ang aming pag-aaral. Kaya nga habang lumalaki kami ay unti-unti naming naunawaan na ang kakulangan noon sa bonding moments ay dulot ng walang humpay nilang pagsusumikap. Hindi kami laging may pera pero punong-puno kami ng pagmamahal. Si nanay laging present sa school events kahit abala sa bahay. Hindi siya nawawala sa mga pagtatanghal sa iyaw at recognition days. Palagi siyang nandoon para palakasin ang aming loob. Habang tumatanda kami ay mas naunawaan na namin kung bakit gusto niyang sabay-sabay kaming kumakain. Dahil darating nga naman ang panahong hindi na kami araw-araw na magkakasama. Mas naiintindihan na rin namin ngayon, Papa Dudut, kung bakit noon ay bawal muna ang jowa habang nag-aaral. Dahil gusto niyang siguraduhin na nakapagtapos kami at magkakaroon ng maayos na kinabukasan. At higit sa lahat ay si Nanay Annalyn ang naging tulay namin sa Diyos. Tinuruan niya kaming manalangin, magtiwala at laging iangat sa Panginoon ang lahat ng aming ginagawa.
Siya ang prayer warrior ng aming pamilya. Sa awa ng Diyos, kaming anim ay nakapagtapos ng pag-aaral. Si Camille bilang nursing aid graduate, si Grace business management graduate, si Leslie instrumentation engineering, ako at si Maricon ay BA in communication and arts. Si Michael naman ay industrial technology ang tinapos. May kanya-kanya na rin po kaming pamilya at trabaho. Paunti-unti ay nakakabawi kami sa hirap at sakripisyo ng aming mga magulang. Hindi man lahat ay agad na ibabalik, sinisikap naming sulitin ang bawat sandali habang kapiling pa namin sila at ang magbanding, magbakasyon at magtawanan ay pinagsusumikapan po naming magawa. Sabi nga ni Father Fidel, kung gusto mong matupad ang mga nasa bucket list mo, huwag mong kalimutang isama ang kaligayahan ng mga magulang mo. Kaya hiling namin sa Diyos ang mas mahaba pang buhay para sa aming nanay at tatay upang makabuo pa kami ng mas maraming alaala bilang Team Roman. Maraming salamat po Papa Dudut sa pagbibigay ng inspirasyon sa pang-araw-araw. Parte po kayo ng pang-araw-araw na routine ni Nanay Annalyn. Happy birthday po sa pinakamamahal naming ina. Salamat sa walang sawang pagmamahal. Mabuhay po kayo and more power sa inyong programa. Lubos na gumagalang, Suzy ng Team Roman ng Tayabas City sa Quezon Province. Maraming salamat kay Suzy na from Quezon Province. Kababayan pala kita kasi ako ay from Guinyangan, Quezon. Salamat sa pagbabahagi mo ng iyong kwento sa ating episode ngayon tungkol sa inyong pamilya. Lalo na ang iyong dakilang si Nanay Annalyn. Hindi man ito isang traditional na love story, isa naman itong kwento ng tunay na pagmamahalan, sakripisyo at pananampalataya. Isa itong paalala sa marami na hindi hadlang ang kahirapan sa pagkakaroon ng isang masayang pamilya. Ang payo ko sa iyo ay ipagpatuloy mo ang pagpapakita ng pagmamahal at pagpapahalaga sa iyong mga magulang habang sila'y nariyan pa. Huwag ka ring mapagod sa pagbabahagi ng inspirasyon dahil hindi mo alam kung ilang puso ang nabubuksan sa bawat kwento o pagbabahagi na ginagawa mo tungkol sa iyong mga magulang. At sa iyong Nanay Annalyn na sa simpleng paraan ay naging bayani ng kanyang pamilya, naway patuloy siyang pagpalain ng Panginoon ng malakas na pangangatawan at mahaba pang buhay. Hindi lang siya mother of all seasons. Isa siyang mother for all generations. Mabuhay kayo, Team Roman. Sa magkakapatid, maraming salamat sa inyong pagbabahagi dito sa Papa Dudut Short Stories, no? Anong may bibigay ninyong advice sa ating sender na si Suzy at kay Nanay Annalyn? Sa may mga nanay dyan, nako, oras na para tawagan ng mga nanay ninyo at mga tatay ninyo at masabi ninyong I love you. Baka sa sobrang busy hindi na po natin nasasabi yan sa ating mga magulang. Comment down below kung ano po ang inyong gustong sabihin sa inyong mga magulang. Baka po kayo nakaka-relate at baka meron kayong hindi pagkakasunduan. Oras na para humingi ng sorry. Again, sana po yung nagustuhan ninyo ang ating short story sa Papa Dudut Short Stories. Parang ito na yung magandang title, no? And once in a while po mag-upload po kami ng mga ganitong video. Maraming salamat po sa inyong lahat. Huwag kalimutan again mag-subscribe, comment down below and hanapin po yung Kaistorya Horror YouTube channel. Hindi po akong VO nun si Jason Steele at saka po yung aming Gian Gianna Vlogs. Sana po yung mag-subscribe kayo. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka.
Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.